The most underrated value of BUL, pag-usapan natin. Alam mo, ang most underrated value ng BUL, hindi naman yung investment returns niya. Ang pinakamagandang feature nito, lumalabas sa panahon ng pinakamahirap na panahon ng buhay mo. Nope, not death. So meron akong client from Abu Dhabi na nag-message sa akin ulit kahapon. Actually, nag-message na siya beginning of the year. Naapektuhan sila ng gera, so nagkaroon ng retrenchment. So, na-lay off siya sa work sa Abu Dhabi. Sabi niya, Day, I wouldn't be able to pay my VUL plan muna for now kasi natanggalan ako ng trabaho. And I understood, as an advisor and as someone who's in the workforce before, I understand that feeling na mawalan ka ng work. So, sabi ko sa kanya, yes, okay lang, pwede ka munang mag-take ng premium holiday. Ito yung pagbabakasyon mo sa pagbabayad mo. So, kahapon, nag-message siya ulit sa akin. Sabi niya, Day, wala pa rin akong nahahanap na work dito sa UAE and paano yung insurance ko? Hindi ko pa rin siya kayang bayaran sa panahon ngayon. Sabi ko sa kanya, hold on, I'll check your fund value. So, nung chinek ko yung fund value niya, ang nakita ko is 200,000, mahigit 200,000 na fund value pa. At buwan-buwan, nung chinek ko, maliit na lang yung kinakaltas para sa insurance charges niya. Ibig sabihin, protected pa rin siya. At ibig sabihin, kahit hindi pa siya magbayad, in the next months, in the next 6 months, even 1 year, enforce pa rin yung insurance niya. Dito ko naalala yung panahon ng pandemic. That was year 2020 at alam naman natin na ang daming nawala ng trabaho noon. Ang daming OFWs yung napauwi, ang daming negosyo yung nagsara. At alam mo kung ano yung napansin ko? Sa lahat ng insurance products, VUL ang isa sa pinakamatatag sa panahon ng krisis. Bakit? Kasi sa VUL, merong dalawang pwedeng magbayad. Una, syempre ikaw. Ikaw na policy holder, yang bulsa mo, yan ang magbabayad. Pero syempre, bilang tao, alam naman natin na hindi laging masaya yung bulsa natin. Hindi laging meron, hindi laging may trabaho, hindi laging may pangbayad. Dito na papasok yung pangalawang pwedeng magbayad ng VUL plan mo, which is, correct, your fund value. Pwede yung pansamantalang akuin o saluhin ng fund value mo, yung insurance charges mo. Basta't nababayaran ng insurance charges, buhay ang insurance coverage. So, Day, pwede ba yon? Fund value ko muna yung magbabayad, hindi muna yung bulsa ko. Pwede. Pero hindi ibig sabihin na libre na yung insurance ha. Responsibility mo pa rin magbayad. Pero you can take premium holiday. Yung magbabakasyon ka muna sa pagbabayad. Yung fund value mo, yan ang nagsisilbing safety net habang bumabangon ka. Habang nag-a-apply ka pa, habang nire-recollect mo pa yung mga career decisions mo, business decisions mo, at habang bumabangon ka pa. Ito ang beauty ng VUL na madalas hindi naha-highlight. Kasi karamihan ang tinitingnan natin, tumaas ba yung fund value niya, kumita ba, nalugi ba, hindi ba kumita. Ang nakakalimutan natin is the real purpose of VUL, and that is insurance first. And your fund value is not there only to potentially grow. It's also there to help keep your coverage alive during seasons when life doesn't go according to plan. Kaya sa mga nagsasabi na ayoko ng VUL, pangit, wala namang masama kung ibang insurance product yung mas bagay sa'yo. Pero bago natin i-judge ang mga VULs natin, maintindihan muna natin sana kung ano talaga yung purpose niya. Because when life is stable, halos lahat ng insurance product pare-pareho sa pakiramdam eh. Kapag dumating yung krisis, dun mo na makikita yung design ng bawat isa. At dyan, may advantage ang VUL. At para sa maraming pamilya nung pandemic, para sa client ko ngayon na nasa Abu Dhabi, ang fund value ang naging dahilan kung bakit hindi nawala agad yung protection or the insurance coverage. Minsan, yun yung feature na hindi mo maa-appreciate sa ngayon. Hanggang sa dumating yung araw na ikaw na ang may kailangan ng feature na yan. Ikaw, natulungan ka rin ba ng VUL mo nung panahon na nawalan ka ng trabaho or nung nagka-krisis? Comment mo naman sa comment section.